ang iyong ig mula sa iyong mga problema, mula sa iyong mga pangangailangan, mula sa tulong na hingin mo sa Kanya. Ngunit hayaan natin na kalooban pa rin niya ang mangyari at maganap sa ating mga problema. Panoorin po to at dito makakakuha ka ng kasagutan sa iyong katanungan. Magandang gabi sa atin lahat mga kapatid. Ako po'y magbabahagi sa inyo ng mabuting balita. At ang mabuting balita ay nanggaling po kay Marcos Kabanata 1, talata 40 at hanggang 45. At ganito po yung sinasabi. May isang ketong lumapit kay Jesus, nanikluhod at nagmakaawa. Kung ibig po ninyo, mapapagaling ninyo ako. Nahabag si Jesus at inipo siya, sabay ang wika, ibig kong gumaling ka. Noon di nawala ang ketong at gumaling ang tao. Pinaalis siya agad ni Jesus matapos ang ganitong maigpit na bilin. Huwag mong sasabihin ito kanino man, sa halip ay pasuri ka sa saserdote. Pagkatapos magandog ka ayon sa iniutos ni Moises upang patunayan sa mga tao na ikaw ay magaling na. Ngunit umalis siya at bagkus pinamalita ang nangyari, ano pat hindi na hayagang makapasok ng bayan si Jesus. Naroon na lamang siya sa labas sa mga ilang na puok at dooy pinagsadya ng mga tao upang buwat sa iba't ibang dako. Ito po mabuting balita ng ating Panginoon. Dito po sa tagpong ito, mapapansin po natin yung ating Panginoong Jesucristo ay nagbilin po siya sa kanyang ginawa sa lalaki po na may ketong, at ang bilin po niya ay huwag ibabalita. Sa tingin po ninyo, bakit binilinan ng Panginoon yun? No, mapapansin natin nung tinapos natin ito hanggang verse 45, kasi si Jesus alam niya yung mangyayari. Bakit alam niya yung mangyayari kapag nabalitaan ng mga tao sa dakong iyon yung nangyari na kanyang pagpapagaling? Kasi nga po, ang Panginoong Jesucristo siya ay saserdote, siya ay propeta, at siya ay Mesiyas. Ang propeta po, mga kapatid sa Panginoon, ang propeta ay nalalaman niya ang mangyayari pa lang. Kaya, mapapansin natin, nung ang lalaki ay pinagaling niya, meron siyang bilin kasi alam niya magugulo yung tao sa lugar na iyon. Okay po, umpisahan po natin. Verse 40. May isang ketong lumapit kay Jesus, nanikluhod at nagmakaawa. Kung ibig po ninyo, mapapagaling ninyo ako. Sa way ng pananalangin, ay napakaganda pong tularan ang ginawa po ng ketonging ito. Ano po ang ginawa niya? Meron siyang mabigat na problema. Nakakaawa siya dahil ang isang may ketongin nung panahon po ng Panginoong Jesucristo ay sila po ay inilalayo sa karamihan at meron silang lugar na kung saan doon lang sila, hindi sila pwede lumabas. Ngunit naglakas loob po ang taong ito na may ketong at siya po'y umalis doon sa lugar na malayo sa tao at siya po ay lumapit sa Panginoon at nanikluhod. Alam niyo po, bawal po yung ginawa ng ketonging ito sapagkat ang ketongin po, ayon po sa Old Testament, sila po ay sumisigaw ng malayo pa lang, siguro po mga 50 hakbang, 50 talampakan ang layo, or mga 20, ganyan, ang layo. Sa ganyan pong kalayo, ay dapat sumisigaw sila na marumi ako. Iyon po para makita sila ng tao na sila po ay naroon sapagkat ang kanilang po ay nakakahawa, ang kanilang karamdaman. Ngunit, dinirect po yon ng taong may ketong. Kasi bakit niya binirect yung rules na yon, yung kautusan na yon? Binirect niya yon dahil gusto niyang makalaya sa kanyang kalalagayan. Nilalayuan siya
ng mga tao at lagi siyang sumisigaw na marumi ako, ngunit nagkaroon siya ng pagkakataon nang si Jesus ay mapadako sa lugar na kung saan nandoon siya. Kaya naglakas loob siya, siguro naisip niya mamamatay din naman ako sa kalagayan kong ito, i-break ko na yung rules, total ganun din naman eh. Kaya sa verse 40 po ng Ebanghelyo ng Mark chapter 1, verse 40, patakbo siyang lumapit kay Jesus at nanikluhod at nagmakaawa. Ano po yung ginawa niya? Para makamtan po niya yung kanyang pangarap na makalaya at gumaling sa ketong, yung mabigat niyang problema. Ang sabi dito, may isang ketongin lumapit kay Jesus. Ang una niyang ginawa, lumapit siya kay Jesus. Hindi siya lumayo at di niya sinigaw na marumi ako, kundi lumapit siya kay Jesus. Ibig sabihin, siya ay umaksyon. Yung kanyang paniniwala, yung kanyang pananalig, yung kanyang pag-asa, sinamahan niya ng gawa. Lumapit siya kay Jesus. At paglapit niya kay Jesus, siya ay nanikluhod at nagmakaawa. At ang sabi niya, kung ibig po ninyo, mapapagaling niyo ako. Yung kanyang pananalig ay nakasang-ayon din kung ano yung pwedeng gawin ng Panginoon. Yun yung kanyang ginawa na pwede nating tularan. Kung ikaw ay may problema, kung ako ay may problema sa ating panalangin, hindi man natin malapitan si Jesus physically but spiritually. Kapag tayo nag-iisa, kapag tayo ay nagnanais na simbahan o kaya nasaan tayong lugar, lalo sa mga membro ng El Shaddai, kapag tayo nasa ambel o kaya nasa prayer meeting ninyo o kaya nasa bahay ninyo, ang dapat nating gawin ay lumapit tayo kay Jesus sa paanong paraan? Sa pananalangin, sa pagsasabi sa Kanya ng lahat ng ating mga pangangailangan. At kapag sinasabi natin yan, tayo ay manikluhod sa Kanya, lumuhod tayo sa Kanya, at magmakaawa tayo sa Kanya. Bakit kailangan magmakaawa ng ketongin? Sapagkat humihingi siya ng tulong, humihingi siya ng habag, humihingi siya ng pagkilos ng Diyos. At ganun din tayo. Bakit kailangan natin magmakaawa? Upang ipakita natin sa Diyos na wala tayong magagawa kung wala siya sa ating buhay. Kaya lumapit tayo sa Kanya, manikluhod, magmakaawa, at bandang huli, kung ibig po ninyo, mapapagaling ninyo ako. Sabi ng ketongin, kung gusto ng Diyos, kung gusto nyo po panalangin kong ito, kung ayon sa kalooban mong panalangin ko ito, o dakilan Diyos sa may likha ng langit at lupa, ito po yung ibig ko, at ito po yung nilalapit ko sa iyo, ito po yung aking sinasamo sa iyo at dinudulog. Sa ketongin, pagaling siya sa ketongin. Ngunit sabi niya, ngunit kung ibig po ninyo, hindi pa rin niya yung pinakikita na yung kahit gustong-gusto niya, nandun pa rin yung kanyang paggalang kay Jesus. Nandun pa rin yung kanyang paggalang. At tayo rin, kahit gustong-gusto natin makamit yung bagay na gusto natin, nandun pa rin dapat yung paggalang natin sa kalooban ng Diyos. Let your will be done. Kung ano yung kalooban mo, siya ang mangyari. Kasi minsan meron tayong mga prayer, meron tayong mga kagustuhan, meron tayong hinihiling sa Diyos na ang gusto natin, makamit natin kaagad, tugunin kaagad tayo. Pero ang tanong, kalooban ba ng Diyos na ibigay sa iyo kaagad yun? Kasi nga, siya yung nakakaalam ng buhay natin, di ba? Sabi rin niya sa lalaking ketongin, huwag mong ipapaalam kasi alam niya magkakagulo, iiwasan siya ng mga tao doon, palalayasin siya. At hindi na nga siya nakapasok ng hayagan doon. Yun, alam ni Jesus yung mangyayari sa buhay natin kapag binigay niya lahat ng answer prayer natin. At marami na nga tao na answer prayer, gusto nilang yumaman, pinagyaman nga sila, ngunit nakalimot naman sila sa Panginoon. Kaya kung ano man yung ating hinihiling, nandoon pa rin yung ating pagsasabi na kung ibig mo o kalooban mo, ito dakilan Diyos. Ayun ang ginawa ng ketongin dito po sa verse 40. Kaya lumapit po tayo walang sawa sa Diyos at turuan natin yung ating sarili lumuhod, magmakaawa sa kabila na para bagang hindi na natin makuwang umasa. Mark chapter 1 verse 40 to 41.
May isang ketong lumapit kay Jesus na nikluhod at nagmakaawa, kung ibig po ninyo, mapapagaling ninyo ako. Nahabag si Jesus at hinipo siya sabay ang wika, ibig ko gumaling ka. No? Nandun yung kanyang galang, nandun pa rin yung kanyang pagbibigay na karapatan sa kalooban ni Jesus kung ibig ba niyang gumaling, kung ibig ba ni Jesus na siya pagalingin o hindi, ay parang okay pa rin sa kanya. Magtitiis na lang siya doon, ngunit ginawa pa rin niya yung nararapat na siya'y lumapit, nagmakaawa, nanikluhod, nakiusap na siya'y pagalingin. Pero syempre alam naman natin ang Panginoong Jesucristo. Yan yung kanyang anointing na inanoint siya ng Holy Spirit, at yan ang kanyang trabaho as a Messias. Luke chapter 3, na ang mga nabibilanggo, nahihirapan, mga may sakit, mga nababalisa, mga nawawalan ng pag-asa, mga tao na alipin ng masamang espiritu ay kanyang palayain. Kaya sa verse 41, nakaramdam si Jesus ng pagkahabag sapagat iyon ang pinakita ng lalaking ketongin na siya ay nanikluhod at nagmakaawa. Nakaramdam ang Panginoong Jesucristo ng habag, at nakakahabag naman talaga ang isang ketongin. Makikita mo unti-unting nauubos ang kanyang mga daliri, unti nauubos ang kanyang tenga, ang kanyang ilong, ang kanyang bibig, ang kanyang mga katawan, unti-unting nauubos even ang kanyang buhok. Sa tingin pa lang ng Panginoong Hesus ay nakakahabag talaga at nakakaawa. Kahit tayo man mahabag tayo sa kanya, no? Ngunit nakiusap pa yung lalaking ito. Ngunit kung ibig po ninyo, sabi ng lalaking ketongin, at ibig talaga ng Panginoon na lahat na nabibigatan, lahat ng may problema, lahat ng may pinapasan na sa buhay niya na kabigatan at matinding suliranin, ibig ng Panginoon na tulungan po tayo. Kaya sabi ng verse 41, nahabag si Jesus at inipo siya sabay ang wika, ibig ko gumaling ka. Ang gusto ng Panginoon. Gusto rin ng Panginoon yung prayer ng lalaking ketongin. Kaya kahit na meron siyang pakiusap, kahit na binibigay niya pa rin ng authority sa Panginoon, ngunit ang Panginoong Hesus ay hindi na nagpatimpi-timpi. Siya ay pinagaling sa kanyang ketongin. Sa kanyang ketong, sabi ng verse 42, noon di nawala ang ketong at gumaling. Gumaling yung lalaking ketongin sapagkat ginawa niya yung kanyang part na lumapit sa Panginoon, nagmakaawa, nanikluhod, inopen niya yung kanyang bibig at sinabi niya yung ibig niyang mangyari, at ang Panginoong Hesus ay ginawa yung kanyang kahilingan sapagkat deserve po niya ang lumaya at gumaling sa karamdaman ng ketong. Kaya kung ikaw ay mayroong karamdaman, kung ikaw ay mayroon sakit, kung ikaw ay mayroon taning sa buhay, kung ikaw ay mayroong pinansyal na pangangailangan, kung ikaw ay gipit, kung ikaw ay nawawalan ng pag-asa sa mga tao nakikita mo, sa mga nararanasan mo, huwag ka nang mag-atubili, lumapit ka kay Jesus sapagkat ibig niya na matulungan ka, ibig niya na gumaang ang kalooban mo, ibig niya pumayapa ka, ibig niya na ikaw ay lumaya sa iyong sinasakdalang mga problema. Ibig niya na ikaw ay gumaling. Ibig niya na ikaw ay tumalino. Ibig niya na ikaw ay yumaman. Ibig niya na ang negosyo may mapagpala. Manalig ka sa Kanya. Magtiwala ka sa Kanya. Hingin mo yung nararapat na pagkilos niya sa buhay mo. At siya, ang Panginoon, ay patuloy na maghihimala sa buhay ng bawat isa sapagkat ang ibig niya ay maging malaya ang tao sa kamay ni Satanas. Kaya mga kapatid sa Panginoon, kung tayo lalapit kay Lord, kay Jesus, manalangin tayo ng boldly, sabihin natin yung gusto nating sabihin sa Kanya. Pero in the end, sa pananalangin natin, huwag tayong mag-isip na pangunahan siya. Ngunit yung pananalig natin, pagganahin natin, yung pag-asa natin, asahan natin yung hinihiling natin sa Kanya, yung ating pagtitiwala ibigay natin sa Kanya, at habang hinihintay natin ang Kanyang tugon, tayo ay magiging payapa sapagkat alam natin hindi tayo bibiguin ng Diyos, at kung dumating ang ating kahilingan, yon ang Kanyang kalooban.
chapter 1, verse 43. Pinalis siya agad ni Jesus matapos ang ganitong maigpit na bilin. Huwag mong sasabihin ito kanino man, sa halip ay pasuri ka sa saserdote tapos gandog ka ayon sa inuutos ni Moises upang patunayan sa mga tao na ikaw ay magaling na. Yun, pinaalis ng Panginoon yung kaitongin at binilinan na siya ay pumunta sa saserdote. Huwag muna niya sasabihin sa iba na siya ay magaling na. Unahin niya ang pumunta sa saserdote sa templo at magpasuri siya at magdala siya ng handog ayon sa inuutos ni Moises upang yung mga saserdote ang siyang magsasabi na siya ay magaling na. Magaling na siya, pero kailangan nandun pa rin yung authority na pinagkatiwalaan ng Diyos, yung mga saserdote. Kasi sa kanila po, meron pong nagpapahayag na magaling ang isang tao pagdating sa ketongin ayon sa mga tuntunin nila, walang iba kundi yung saserdote. Ngunit, hindi ito sinunod ng tao na pinagaling niya yung ketongin. Siguro sa sobrang pagkamangha niya, sa sobrang kasabikan niya na pumunta sa kanyang mga magulang, kamag-anak, asawa, etc. kung ano kanyang pupuntaan sa kanyang mga kaibigan, nakalimutan niyang unahin yung pinagbilin ng Panginoong Jesucristo na magpasuri siya sa mga saserdote. Kumbaga sa panahon natin ngayon, doktor, siya yung magpapahayag, sila yung magbibigay ng certificate sa iyo na talagang magaling ka na. Kasi kung hindi mangyayari yun, parang lumalabas ngayon dahil sa katigasan ng ulo ng lalaking ito na pinagaling ng Panginoong Jesucristo, hindi niya sinunod yung payo ng Panginoong Jesucristo para tuloy lumabas ngayon na siya ay lumalabag sa kautusan, sa mga saserdote, sa panuntunan, sa kaugalian ng mga taong may karamdaman. Kaya ibig ng Panginoon na dapat magpasuri muna siya, ngunit hindi niya po ginawa yon. Kaya kahit sa sarili niya magaling na siya, ngunit meron siyang nilabag na hindi niya sinunod yung billing ng Panginoon. Kaya hindi tuloy napaganda yung pagpapagaling sa kanya. Kaya mga kapatid sa Panginoon, kapag tayo po ay inanswer ni Lord, kapag tayo po ay tinugon ng Diyos dahil siya ay naabag, dahil siya ay naawa sa atin, dumating yung ating mga kahilingan sapagkat yun ang kanyang ibig, sundin natin yung sinasabi ng kanyang salita. Ano ba yung sinasabi ng kanyang salita? Ang sinasabi ng salita ng Panginoon, tayo po ay kanyang tinawag at ipahayag natin na tayo po ay pinagaling niya, na tayo po ay binago niya, na dapat nakikita ito ng tao sa atin. At yun ang hindi ginawa ng lalaking ito na pumunta sa saserdote upang yung mga saserdote mismo ay ma-amaze, mamangharin sa ginawa ng Diyos sa kanya, at doon ay mapapatunayan, ipapahayag kung saan siyang lugar naroon na nakatira na siya nga ay pinagaling ng Diyos na dakila sa pamamagitan ng ating Diyos na Panginoong Jesucristo. Kaya ang susundin natin yung tagubilin ng Panginoon. Pinaalis, verse 43, pinaalis siya agad ni Jesus matapos ang ganitong mahigpit na bilin. Huwag mong sasabihin kanino man. Ang problema, inuna niya yung kanyang pamilya, yung kanyang kaibigan. Siguro, ipinagmayabang niya yung ginawa ng Diyos sa kanya. Ipinagpahayagad niya. Ipinahayag niya na kaagad. Di siya nakahintay nang magpasuri muna siya sa mga serdote. Sapagkat trabaho ng serdote ang ipahayag na sila ay magaling. Tignan niyo po, dumalabas po tuloy dito na kung nabalitaan to ng mga tao at ng mga serdote, lumalabas patuloy na parang binabastos niya yung mga may authority na gampanin at tungkulin na sila yung magpahayag ng siya'y magaling na. Dahil hindi niya ginawa, nagkaroon tuloy ng hindi magandang epekto sa misyon ng Panginoon. Verse 45, ngunit umalis siya at bagkus ipinamalita ang nangyari. Ina nga po yung sinasabi ko. Ngunit umalis siya at ipinamalita ang nangyari, ano pat hindi na hayagang makapasok ng bayan si Jesus.
Tulad ng sinabi ko, inuna niya yung ipamalita na payo sa kanya ng Panginoon, tagubilin sa kanya ng Panginoon, hindi niya sinunod. Kaya kahit na magaling na siya, nagkaroon patuloy ng hindi maganda sa ating Panginoong Hesus yung ginawa sa kanyang kabutihan. Kaya mga kapatid sa Panginoon, yung tagubilin ng Panginoon sa atin ay gagawin natin. Kaya niya tayo tinutulungan mapagpala, kaya niya tayo pinapagaling, kaya niya tayo kinakahabagan, kaya niya tayo inililigtas upang siya ay paglingkuran natin. Sabi naman tayo chapter 28 verse 19 to 20, gawin niyo agad ko ang lahat lahat ng tao sa bansa at bautismohan ninyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Kaya tayo binabago ng Diyos, tayo ay makapaglingkod sa Kanya. Para tayo ay magtiwala sa Kanya. Paso natin looban. Kaya niya tayo tinutulungan, pinapagaling at pinagpapala, mag-iibin yung ating mga negosyo, pamilya natin, para siya ay mapaglingkuran natin. Kaya, kung ikaw ay ginawa ng Diyos na mabuti, huwag mo siyang kalimutan. Sundin mo yung payo niya. Maging alagad ka niya. Maging tagapagpuri ka niya. Maging tagapaglingkod ka niya. At kung ikaw naman ay pinansyal na pinagpala, ibalik mo yung iyong ikapo. Ibalik mo yung handog mo sa Kanya. Ibalik mo ang paglilingkod mo na pinansyal na tulong saan man lugar ikaw naroon. Sa mga, halimbawa sa prayer meeting na pinupuntahan mo, tumulong ka doon. Kasi kaya ka pinagpala ng Diyos para makatulong ka sa Kanyang gawain. Kaya nagkamali yung lalaki. Inuna niya yung kanyang sariling kagustuhan. Dahil masaya na siya, dahil makakalaya na siya, sabik siya mapuntahan, mapasyalan ang lahat ng kanyang kakilala. Kaya yun ang inuna niya kaysa unahin yung habilin ng Panginoong Jesucristo. Ngunit umalis siya at bagkus ipinamalita ang nangyari, ano pat hindi na hayagang makapasok ng bayan si Jesus, naroon na lamang siya sa labas sa mga ilang napuok at doon pinagsadya ng mga tao buwat sa iba't ibang dako. Bagamat pinagbawalan siya, ngunit hindi pa rin napigilan ang pagkilos ng Diyos sa buhay ng mga tao. Yung tao na mismo ang sumasadya sa Kanya dahil sa pamamalita ng naging pinalaya ng Panginoon sa ketongin. Nagbunga ng mabuti, hindi rin nagbunga ng mabuti yung kanyang ginawa. Kailangan laging mabuti ang bunga na ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Kaya kapatid, tatapusin natin ang Mark chapter 1 verse 40 to 45. Dito po ipinakikita po dito, ibinibigay ng Diyos yung ayon sa kanyang kalooban na pangangailangan natin. Yung ketongin, pangangailangan niyang gumaling, binigay ng Diyos. Kasi yun yung kalooban ng Panginoon. Nakakaawa siya eh. At ang Diyos ay maawain. Kailangan mo ng pagbabago sa buhay, pamilya mo, asawa mo, kapitbahay mo, kaibigan mo, kapatid mo. Maawain ng Diyos, lapit mo siya sa kanila. Tutulungan ka ng Lord at ikaw ay mapagpapala sa negosyo mo, sa hanap buhay mo, sa mga project mo, ibigay mo sa Panginoon. Ipagkatiwala mo sa Kanya, ilapit mo sa Kanya, iluhod mo sa Kanya, magmakaawa ka sa Kanya at ibibigay niya ang ayon sa Kanyang kalooban na ibig mo. Lord, sa gabing ito, pagpalain niyo po makakapanood na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.